Daan-daan o libo ang matitipid mo monthly kapag sinunod mo ang mga tips na to. Isa sa pinakamalaking gastos natin ay para sa pagkain, kaya ang una nating mga money-saving tips ay tungkol sa pagkain. Tip number 1, bawasan ang pagkain sa labas. Totoong mas convenient ang kumain sa labas lalo na kung pagod ka galing sa trabaho. Pero malaki ang magagastos mo kapag nakasanayan mong kumain muna bago umuwi. Kung sa bahay ka kakain, malaki ang matitipid mo. Kung hindi mo kayang tiisin ang gutom, magbaon ka ng biskwit para may makain ka sa biyahe pag uwi. Isipin mo rin ang magagastos mo kapag kakain kayo sa labas ng pamilya. Minsan, ang magagastos mo sa isang kain lang sa labas ay isang linggong budget mo na sa pagkain. Kaya kapag madalas kayo mag-dine out, kakapusin talaga ang budget mo. Kung pwede, kumain lang sa labas tuwing may okasyon. Birthday, anniversary, promotion, recognition, graduation, lalo na kung after 10 years na graduate. Mas magiging special din kasi ang pagkain nyo sa labas kapag hindi nyo ito madalas ginagawa. Tip number 2, magbaon ng lunch sa office. Makakatipid ka ng 50% o higit pa sa gastos mo sa pagkain kapag nagbaon ka imbis na mag-lunch out. Medyo dagdag trabaho nga lang ito sa umaga bago ka pumasok. Pwede mong gawin para hindi ka mapagod ay magtira ng pagkain nyo sa dinner at ito ang dalhin mo para sa lunch. Hindi na bale kung pareho lang ang dinner at lunch mo, nakatipid ka naman. Kung wala kang baon, doon ka mag-lunch sa canteen ng office nyo kung meron. Malamang mas mura pa rin ito kesa kumain ka sa labas. Pwede ka rin bumili ng lunch sa mga Jolly Jeep kasi mas mura rin ang pagkain dito kumpara sa fast food. Kaya pala Jolly Jeep ang tawag dito dahil originally Jeep talaga ang tindahan nila. Pero ngayon, ginawa na sila ng permanent stall ng mga LGUs. Tip number 3, bawasan ang pagbili sa mga convenience stores. Bumili lang kung wala ka ng ibang option. Mas taas kasi ng 10 to 30% ang presyo dito kumpara sa groceries at sari-sari stores. Lalo na kung mga chichirya o drinks ang bibilhin mo. Tandaan, may kapalit na halaga ang convenience. Dahil pwede kang bumili dito anytime, 24/7, magbabayad ka talaga ng mas mahal. Hanggat maaari, huwag bumili ng mga grocery items sa mga convenience store. Kung merong item na madalas mong bilhin doon, halimbawa, soft drinks in can, nakabote na iced tea, o chichirya, bumili ka ng marami nito sa grocery at baunin ng paisa-isa sa office para hindi ka na kailangan bumili sa convenience store. Tip number 4, bawasan ang pagkain ng snacks. Bukod sa makakatipid ka sa gastos, makakatulong din ito para sa pagbalik alindog pagkatapos ng maraming kainan noong Pasko at New Year. Kung kaya mo, huwag ka nang mag-snacks in between meals. Kapag full meal naman ang kinain mo sa breakfast, lunch o dinner, hindi mo na kailangan mag-snacks. Kung gusto mo talagang magmerienda, bawasan na lang ang kakainin sa almusal, tanghalian o hapunan para makatipid pa rin at para na rin makaiwas sa pagiging overweight. Kapag tumataas ang timbang ko, snacks kadalasan ang dahilan. Tip number 5, iwasang mag-grocery ng mga pagkain kapag gutom. Halos lahat ng makikita mong pagkain ay mukhang masarap kapag gutom ka. Kaya ang nangyayari, dampot ka lang ng dampot ng kung ano-anong mabibiling pagkain at madalas, hindi mo na pinapansin ang presyo, kaya napapagastos ka ng mas malaki. Kapag nag-grocery kami ni Mrs., alam niya kung gutom ako kasi ang dami kong nilalagay na pagkain sa shopping cart kahit wala sa listahan ng mga bilihin. Tip number 6, bumili sa palengke o tiyangge imbis na sa supermarket. Kadalasan, mas mura talaga ang presyo dito kumpara sa grocery o supermarket. Minsan, halos kalahati ang diferensya, lalo na sa mga prutas at gulay. Tapos, pwede ka pang makipagtawaran. Dito sa subdivision namin, may mga nagbebenta ng isda, karne, gulay, at prutas. Kaya dito na namin binibili halos lahat ng niluluto namin. Sa tansya ko, nakakatipid kami ng 20 to 30% sa gastos sa mga nilulutong ulam dahil bihirang-bihira kami mamili sa supermarket. Tip number 7, bawasan ang pag-inom ng soft drinks. Kung maaari, huwag ka nang mag-soft drinks, tubig na lang. Bukod sa mahal, nagdudulot din ng iba't ibang sakit ang sobrang pag-inom ng soft drinks gaya ng obesity, diabetes, high blood, sakit sa atay, sakit sa kidney, pagkasira ng mga ngipin, mga sakit na magastos ang gamutan. Kung hindi ka makakakain na walang soft drinks, maghanap ng mas murang alternatibo kagaya ng powdered juice o iced tea. Ang gagastusin mo sa 1.5 liter na soft drinks,
ay pwede nang makagawa ng 3 litro ng iced tea. So, makakatipid ka ng 50%. Sundin mo ang mga tips na to para makatipid ka ng daan-daan o mahigit 1,000 kada buwan. Like and subscribe para sa mas marami pang tipid tips.